Ito ngayon ang malaking pasabog ni President BBM sa bansang Pilipinas. Okay, ito na nga, mga sangkay, nagsalita na po si PBBM patungkol po dito sa napakalaking problema ng ating bansa. No? At kung ano yan, pag-uusapan po natin mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan, nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. Click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, pag-usapan po natin mga sangkay itong malaking problema na isiniwalat ng ating Pangulo. At ngayon nga po mga sangkay, nagdeklara na po ang presidente natin ng State of National Emergency or Energy Emergency. Nagdeklara na ng State of National Energy Emergency si Pangulong Bongbong Marcos bunsod ng gera sa Middle East. Pangungunahan mismo ng Pangulo ang komiteng magbabantay sa supply ng enerhiya at pagkain. Sa gitna niyan, uminit ang ulo ni Senator Loren Legarda dahil kung kailan kailangan, saka pa raw absent sa pagdinig ang Energy Secretary. Narito ang aking report. We have to accelerate all of this because of the oil crisis that is happening. Itong problema is that because of the war in the Middle East. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi na may krisis sa langis. Bagay na nilinaw ni Press Officer Claire Castro na wala pa raw krisis. Ang nais pong sabihin ng Pangulo patungkol sa oil crisis, pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis sa Middle East. Wala naman tayong dina-downplay. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Ayon naman sa Department of Energy, temporary crisis ang nararanasan natin ngayon. That we have sufficient fuel, that pwede po tayo can go day to day in our day-to-day lives para po we make sure that our country can surpass this temporary crisis. Whether you call it a crisis or not, we're really doing like the maximum that we could do. I don't actually know the difference. That why is there a debate? But we're taking this very seriously actually. Ngayong araw, nagdeklara na ng National State of Energy Emergency si Pangulong Marcos. Kaya pwedeng magpatupad ang pamahalaan ng agarang hakbang tulad ng pagtitipid sa kuryente, pagkontrol sa supply at mas mahigit na monitoring. Kasabay nito, binuo ang Uplift Committee na pamumunuan ng Pangulo. Sila ang magbabantay sa supply ng langis, pagkain at iba pang essential goods. Ayun, yan ang maganda mga sangkay. Mabantayan na po ito. Kasi isa sa problema sa Pilipinas, no? Itong mga abusadong mga oil companies. Sa Pilipinas po, malala ang patong nila mga sangkay. Nitong mga malaking, kahit hindi malalaki mga sangkay ng mga oil company, malaki ang pinapatong, sobrang taas kaysa po sa ibang mga bansa. So, mga oportunista po talaga, mga sangkay. So, kailangan po yan mabantayan ng ating pamahalaan kasi sinasamantala ang krisis nitong mga negosyante para po taasan ang patong ng kanilang mga produkto. Pagkain, especially sa oil, mga sangkay. So, kailangan po talaga pamahalaan na magbabantay dito kasi hindi na po katulad yan dati, mga sangkay na dati, di ba, ang oil, kahit po yung kuryente, mga sangkay, hawak po mismo ng government. Ngayon, nasa mga private companies na eh. Bago ang anunsyo ng Pangulo, naging tensyonado sa pagdinig ng Senado. Tumaas ang boses at uminit ang ulo ni Senator Loren Legarda nang talakayan ng epekto at plano ng DOE sa gera sa Middle East dahil mismong ang kalihim nito absent nung umaga ng hearing. Nako. No less than the cabinet level should be here. Why should the DOE secretary be exempted? Pag kayo ay humihingi ng mga budget ninyo, maski overnight, nandyan kayo. Pero pag crisis action plan, marami kayong dahilan. Sinertify as urgent pa raw ang hiniling na emergency powers para suspendin ang excise tax. Pero nung pinasa ng Kongreso, biglang hindi pa pala sure kung gagamitin ba ito o hindi. Nako Ang gulo ninyo. Sinabi nyo, excise tax, kailangan urgent.
Ano ba? Ano ba? Kailangan ba? Hindi. It was deemed urgent, napasa, tapos pagkapasa namin, we will see. Kinahaponan, biglang dumating sa pagdinig ng Senado si Secretary Sharon Garin. Bakit tayo hindi nag-stockpile gaya ng ating mga ASEAN neighbors? At bakit ganito ang presyo ngayon? Obviously, because we are in a crisis. Why did the DOE fail in that respect? Due to the oil deregulation law, the stockpiling is now passed on to our private companies. That's how it has been practiced. Yun ang problema kasi talaga. Kasi mga private companies na eh. Dati kasi yun, bawa yung Petron, hawak po yan ng gobyerno. Panahon po ni Marcos, di ba? Mga sangkay. Nung nawala si Ferdinand E. Marcos, pinamigay sa mga mga private companies. Kahit po yung Meralco, pinamigay po. So, ito ang problema ngayon. Paano magkakaroon po ng imbak na oil ang ating bansa? Ito, naalala lang natin na mag-imbak kasi may crisis na. I'm not saying na kasalanan ni BBM. Kasalanan to ng lahat ng mga naging presidente ng Pilipinas after Ferdinand E. Marcos. Kasi wala pong ginawang aksyon tungkol po dito. Kita nyo, wala po tayong imbak na oil. Diba? Paano kung may mas malaki pang problema? Hindi lang, kasi, I'm sure, hindi lang naman ito yung puputok na problema, mga sangkay. Hindi lang yung oil crisis dahil po sa digmaan. May mga mas malalaki pang problema na paparating. Tapos, paano kung pumutok yun, tapos wala tayong oil? Pambihira. Hindi tulad sa Japan, meron po silang naka-imbak na oil. Matagal ng panahon yun, mga sangkay, na meron silang reserve. Tayo, wala tayo. Hindi ko sinasabing kasalanan lang ni BBM. Kasalanan to ng lahat ng mga namuno sa Pilipinas. Noynoy, Gloria, Ramos, Erap, Duterte, papunta kay PBBM. Wala po kasi talaga, kung hindi nga po pumutok yung digmaan na yun eh. Hindi po natin maaalala, kailangan pala natin mag-imbak ng oil. Dahil sila na yung nagdinegosyo sa langis, doon din sila, DOE requires them Kita a nyo? certain minimum level of Kita nyo, mga sangkay? Wala. Pag iaasa natin yan sa mga private companies, wala talaga. stocks. Nanindigan din ng iba pang senador na meron ng krisis na nararanasan ng bansa, taliwas sa sinasabi ng Malacanang. Nagdedebate pa tayo kung nasa crisis tayo o hindi tayo sa crisis. Para sa amin, dito sa Senado, nasa crisis na tayo. Nanunood sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino ang bigat ng taas ng presyo ng petrolyo. Ngayong Correct. araw, ang simula ng panibagong mega oil price hike. 15 hanggang 18 pesos ang nadagdag sa Grabe. diesel, 8 pesos sa gasolina, at 12 hanggang 22 pesos naman sa kerosene. Sakit sa bulsa, Wala no? pang krisis para sa iba, pero ang mga driver parang kumakayod sa wala. Kailangan bawasan talaga dahil sa mahal ng diesel. Yung boundary nyo dati magkano po? Dati 700, ngayon Ngayon ginagawa magkano ng 500 na lang. 500. Pati misis ng mga tsuper, dumadaing. Ngayon talagang wala ka na ibabudget eh. Kasi wala na totally na iuuwi. Kasi tulad kahapon, kumarga kami ng diesel nasa 1,000 mahigit. Tapos tatlong ikot, 120 na lang ata sinubra namin. Paano ko mapagkakasya sa isang araw na pagkain ng isang pamilya? Sa ngayon, umarangkada na ang fuel subsidy. Yung method of payment, para lahat ng klaseng method of payment, we can do it via digital pay. Pwedeng gamitin yun. Meron pa rin iilan na talagang gusto nila hindi tayo ng gawin digital. Kaya meron pa pwede rin kung mag-issue ng check at kung talagang kahit cash, pwede pa rin. Pero siguro, mas maginhawa, it's easier, it's more practical. Pag as much as possible, ang gagawin natin ay digital payment. So,
Ayon sa Pangulo, hindi lang ito para sa Metro Manila, kundi para sa buong bansa. Bukod sa bus operator, 10,000 piso rin ang Ayan po may fuel subsidy. Baka mamaya kurapin na naman yan, mga sangkay. matatanggap ng mga operator ng Modern UV Express at Modern Jeep, habang 7,000 piso naman sa operator ng minibus. 5,000 piso sa traditional jeepney at traditional UV Express operators at 1,500 pesos sa TNVS operator. 5,000 fuel subsidy naman ang naghihintay sa mga driver ng bus, minibus at traditional at modern UV Express. 1,500 pesos naman sa traditional jeepney at TNVS drivers. Sa bahagi ng DSWD, mga TNVS driver ang nakaschedule na bigyan ng ayuda ngayong araw. Mga kapatid, may So yan po yung malaking problema ngayon, and let's pray for our country, mga sangkay. Pambihira. Ngayon lang kasi naalalang magreserba ng oil. Kasi umasa tayo ng umasa sa mga malalaking oil companies, sa mga private naman yun. Dapat yung gobyerno mayroon din po eh. 'Di ba? So, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po isang Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.